Welcome back mga kabayan! Nagbabalik po muli ang inyong lingkod upang magbigay sa inyo ng mga bago at nagbabagang mga balita. Tila ba naging mainit daw usapin ang isyong ito sa mundo ng social media? Sa isang nakakagulat na pangyayari, kumalat ang balitang si First Lady Lizata Nasmag, asawa ni Pangulong Kuting ng Norte, ay sangkot umano sa isang iskandalosong relasyon kay Senador Ches Quezo. Ang balitang ito ay nagdulot ng malalaking usap-usapan sa mga politikal at social na sektor ng bansa at nagdudulot ng mga tanong tungkol sa integridad ng mga nasa pinakamataas na antas ng kapangyarihan. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang mapagkukunan na malapit sa unang pamilya, ilang beses na umanong nakitang magkasama si First Lady at Senador Quezo na nagpasimula ng mga espekulasyon tungkol sa kalikasan ng kanilang relasyon. Ang mga paglitaw na ito ay nagpaalab ng mga balitang maaaring gumaganti si Smug sa kanyang asawa na si Pangulong Kuting na napag-alaman din na marami ding kabit. Ang mga political analyst at komentaryo ay abala sa mga teorya tungkol sa mga implikasyon ng umano'y relasyon na ito. Ang ilan ay naniniwala na ito ay maaaring isang kalkuladong hakbang ni Smugs upang ipakita ang kanyang kalayaan at magkaroon ng leverage sa kanyang kasal. Ang iba naman ay naniniwala na ito ay isang distraction lamang mula sa mas mahalagang issue politikal. Bilang tugon sa mga aligasyong ito, naglabas ng pahayag ang opisina ng unang ginang na itinanggi na ang anumang hindi tamang pag-uugali. Mariing pinaninindigan ni First Lady Lizat na Smugs na ang kanyang mga pakikitungo kay Senador Quezo ay pawang profesional at saklaw ng kanyang mga opisyal na tungkulin. Ayon sa pahayag, ang mga walang basihang akusasyon na ito ay mga tangkang sirain ng kanyang reputasyon at ilihis ang atensyon mula sa kanyang magagawaing pagkawangawa. Si Senador Quezon naman ay umiwas na magbigay ng anumang pampublikong pahayag na lalo pang nagpapalakas ng espekulasyon. Ang kanyang pananahimik ay tinuturing na bilang isang pag-amin ng kasalanan, habang ang iba ay naniniwala na ito ay isang estratehiyong desisyon upang iwasan ang karagdagang kaguluhan sa media. Ang opinyon ng publiko ay nanatiling hati na ang mga plataporma ng social media ay nagiging larangan ng laban para sa taga-suporta at kritiko ng unang ginang. Kung mapapatunayang totoo ang iskandalong ito, maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa unang pamilya at sa kasalukuyang administrasyon. Nakikita na lamang kung paano harapin ni Pangulong Kuting ang mga aligasyong ito at kung ano ang mangyayaring epekto nito sa kanyang pamumuno at imahe sa publiko. Habang maingat na sinusubaybayan ng bansa, isang bagay ang tiyak. Ang naggaganap na drama na ito ay patuloy na magiging laman ng mga headline at usapan sa mga darating na araw. Well, para nga sa buong impormasyon ay panoorin ang buong video. At kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe, pindutin ang notification bell at piliin ang all upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. At sa mga solid viewers naman natin dyan, maraming salamat naman po sa patuloy na pagtangkilik sa ating channel. Tuloy-tuloy lang po ang laban para sa katotohanan at para na rin sa kinabukasan ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. So yun mga ate at kuya, after ni Smugs na mapahiya sa kanyang pangaagaw ng baso ni Cheese, napilitang mag-release ng statement. Mismong si Attorney Glenn Chong ang nagsabi na yung interview ni Smugs kay Kato Nying ay patunay na nakakaladkad natin ang babaeng ahas sa labas, sa kanyang comfort zone, diba? Sa kanyang bubble. Kasi nag-uumapaw na ang kanyang kawalang hiyaan at naglalabasan na, sumisingaw na, kaya kailangan niyang mag-explain. Kung hindi man mag-explain, kailangan niyang manindak. Kaya sa interview niya with Kato Nying, di ba nabanggit niya yung patungkol sa Romania? Sabi niya, kaya kong tumawag sa Romania para yung mga bashers namin, alam niyo na. Pero this has to stop, sabi ni Smug Arte-Arte, di ba? Oh, kailangan na itong matigil, no? Hindi na namin papatulan yung aming mga bashers, hindi na namin parang yun ang ibig sabihin, hindi namin gugurgurin, pero i-reverse cycle nyo yan mga datuya. Sinabi lang niya yun. Pero baka yun talaga ang kanyang balak. Kung hindi niya kayang tsugihin si Miss Marlica at ang kanyang mga kritiko na by means of her mga alipores dito sa Pinas, katulad ni Melquiades na di umano ay pumunta ng Anemica, may bitbit na malaking halaga para pambayad sa panggurgur, right? Sabi ni Miss Marlica yan. Kung hindi kayang
accomplished ng Pilipino ang panggugurgur kay Miss Maharlika sa ibang kritiko, Romania ang tatawagan. Di ba sabi niya yan? Pwede naman kaming tumawag sa Romania para nga patahimikin ang mga kritiko. But we're not gonna do that because this has to end. Kailangan matapos to. Kailangan din namin patulan. Hayaan na lang namin sila. Magpaubaya kami. Diba? Magpatawad. Ganun ang kanyang ibig sabihin. But yung moment na lumabas siya at mag-explain ng ganyan, ay ibig sabihin, yung kanyang pagtatago, yung pagiging private person niya, kasi very private nga raw siya, ayaw niya ng interviews, kasi nga tumatakbo yan kapag may press, di ba? Huling-huli doon sa Chinese New Year celebration, sa BGC, kinulat yan ng mga pressa. Umattend siya sa Chinese New Year celebration ng February. Nung nakita niya may press, tumakbo yan. Ayaw niyang magpa-interview, ayaw niyang makuna ng camera. Wala siyang choice, marami na ikipag-selfie sa kanya. Kaya ang ina-upload niya sa kanyang Facebook, yung mga kinis na, no? Malit na ang bewang, wala nang pilegi sa leeg. Pero kapag nakita mo yung mga selfies ng mga taong nag-selfie sa kanya sa mga ina-attenan niyang mga events, kulubot na kulubot si Madam at ang ngiti pilit na pilit kasi she knows for a fact na ma-upload yung picture niya ng raw, organic, walang filter. But the more, basta sa kanya, at least ang importante, yung kanyang mga pinopost sa kanyang Facebook page at sa kanilang page mag-asawa, ni Kuting at ni Ahas na yan, ay yung mga well-edited na. Gumagastos daw yan ng limpak-limpak para lang maganda ang kanyang mga pictures. According to Miss Maharlika. Okay. Ano ang sinabi ni Attorney Glenn Chong? Medyo hindi ko to na-gets mga ate at kuya, kaya nagtanong pa ako kay Ate Marga. Right, Ate Marga? May ni-reveal si Attorney Glenn Chong patungkol doon sa pangaagaw niya ng wine. Okay? Eto. Basahin natin. Sabi ni Attorney Glenn Chong, a penchant for cheap antics. Cheap naman talaga, kachipan naman talaga yung kanyang antics. Atik lang ito ni Liza Marcos, pinangalanan ng buo. Tinanong ko sa Ate Marga kung ano yung atik. Atik-atik, salitang Bisaya pala na ibig sabihin ay parang biro lang. Nagbibiro lang daw si Smugs. Minsan mga ate at kuya, ang totoo mong nararamdaman, dinadaan mo sa biro para hindi ka maka-offend. Ay! Ang ating signal nagugurgor! Hello! Andyan pa ba tayo? May signal pa ba tayo? Sandali. Oo. Comment nga kayo. May signal pa ba mga ate at kuya? Okay. Biro lang ba talaga yun mga ate at kuya? Nagbibiro lang ba talaga siya? Tingnan ko nga. Joke lang, ganon. Kunwari lang niya yon. Kunwari lang, nagkukunwari ba siya sa pangaagaw ng alak? Minsan kasi yung mga, yung gusto mong sabihin, dinadaan mo sa biro, right? Para hindi masyadong offensive, pero yun talagang ibig mong sabihin. Katulad pag sinabi, pangit mo naman love, pero pangit naman talaga. Ang baduy naman ang damit mo, joke lang. Pero talaga namang nababaduyan siya. Right? Oh. Atik lang or biro lang daw ito or joke lang daw ito ni Liza Ahas. May ahas na emoji. Basahin natin. Liza Ahas Marcos. Okay na ba? Ate Rayson ba yan? Rayson or Yarte? Thank you. Oh. Kapag gusto niyang magpa-impress sa tao, kumbaga nagpapabibo lang, yun ba yun ang ibig sabihin niya ng atik? Kung gusto niya magpasikat, magpa-tweetams, nagbibiro siya ng ganun. That's all. Parang nang-aasar pero hindi naman talaga siya asar. Ang gawin ko ngayong alak kong yan. Nagbibiro lang daw, nagpapa-tweetams. Oh. See, she looked directly in front of the camera to maximize her drama, though she could not fully hide her butod in front of her. Parang nagpapa-cute. Nung uminom siya, titigan si Hart, tumingin din daw siya sa camera. Hindi ko nakita tumingin sa camera si butod eh. Parang nagpapa-tweetams nga.
Minsan, ito kwento na Attorney Glenchong, minsan sumakay kami ng isang coaster mula sa kanilang bahay sa Forbes Park. So malaking sasakyan siguro yung coaster. Papunta kami ng Korte Suprema para sa preliminary conference ni Marcos Jr. sa protesta niya laban kay Leni Robredo. Bago pa lang kami noon magkakilala sa mga taong 2017 ito. Nung panahon nagpaparicount si Kuting. Habang binabaybay namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Oh, parang nagigets ko na. Parang hitad talaga si Ma'am Shi, no? Candida, Talande, Makati City, Candelaria, Quezon, Cande, Talande, Makati, Makati, Nagpapapansin. Batak daw kasi si Smugs. Baka nagpapapansin daw. Oh, KSP si Madam. Feeling bagets. Feeling desirable. That's so. Kahit bihisan ka pa ng salapi, Madam. Well, malay mo, may mga lalaki namang papatol. Right? Basta't lagyan mo lang ng palda, tapos ang palda made of lilibuhin. Pak na yan. Oh, pak na pak. Habang binabaybay namin ng coaster ang kalsada papuntang Korte Suprema, bigla niyang binuksan ang bintana next ng kanyang upuan. Inilabas niya ang kanyang ulo. Mindless of the danger ka no. Sabi niya, ay kahit delikado, dead maakyas. Parang ganun ang sabi. Inilabas niya ang ulo sa bintana. At binuhaghag ang kanyang basang buhok. Ay yes, wow. Talaga namang soft, shiny, babae. Mabango, mahalimuyak, fresh, bagong ligo. Mindless of the danger. Ginawa niyang mistulang hair dryer ang hangin sa labas. Kung di ka ba naman bubitas, Mugs? Ang alikabok, ang polutyon. Alam niyo ba mga ate at kuya, ma-share ko lang, diyan nasira ang balat ko nung una kong tungtong sa Maynila. I think 17 years old ako, if not 18. Nung ako'y dumayo ng, pumunta ng Katagalugan, lumuwas ng Maynila. Kasi I grew up in Bisaya eh. So after ko mag-take ng 2 taong tawag doon, maiksing kurso, certificate, something. Yung 2-year course lang, associate course. After ko mag-take ng 2-year course sa Bisaya, lumuwas na ako ng Maynila kasi gusto kong ituloy yung aking 4-year course. Gusto kong i-proceed sa 4-year course. Gusto kong magkaroon talaga ng degree. Noon pa, pangarap ko na yan. Mataas ang ambisyon ko kahit kami purita lulu. Kahit umaaray na ang magulang ko sa gasto. So, kami ni Mama lumuwas. Siya nagtrabaho bilang kasambahay at yaya ng bata. Ako naman po ay hardinera. Taray, hardinera. Yes, hardinera noon lang yung Pencho Pesa. Taga-tabas ng talahib sa Tagaytay. At dyan sa Laguna. Kasi sa Laguna ako nag 4-year course o nagtatabas ako ng halamanan doon ng boss ng amo namin ni Mama. Si Mama nag-aalaga ng anak. Wala akong sweldo. Kasi libre tirahan, libre kain. Si Mama lang ang may sweldo, mga ate at kuya. Pagdurusan noon. Lahat utos sa akin, syempre, no? Boy, ang dating ko noon, boy, kahit na girl accounts. Alam niyo ba ang sama-sama ng loob ko mga ate at kuya na ako'y nagtatabas ng talahib sa Tagaytay, never kong nakita yung bulkang Taal. Never ko nasilayan yan. Kasi parang yun parang hindi sa pampang ng Tagaytay yung bahay ng amo namin. Medyo paloob eh. Kaya hindi ko nakikita yung ganda ng Tagaytay na yan kung di pa ako, di ba, nagtagal ng another 10 years sa Katagalugan. So, yun, biro mo yun, ako ay boy. Basta ako'y hardinera noon, tapos hindi ko nakikita ang ganda ng Tagaytay. Ang sama-sama ng loob ko, pero sige lang, push lang. Ngayon, pwede na ako magsawa ng kakatingin dyan sa lawa, di ba? Tsaka sa Bulkang Taal, pak. So, bakit ba ako napupunta sa kwento kong yun? Nalimutan ko na tuloy. Bakit? Anyway, So, ayun nga yung nasira yung mukha ko. So, kasi first time ko dumayo na ng Maynila after ko magtapos ng 2-year course ko sa Bisaya.
Pagdating ko ng Maynila, syempre yung mga bus na nasasakyan namin nun, yung ano, para makatipid ka at mura, di ba, magdi-jeep ka, magbabas ka, yung bus yung hindi aircon, yung open. Diyos ko, ako'y manghang-mangha sa mga buildings na yan ng Maynila, di ba? Oh, grabe ang tataas, grabe bongga, walang ganito sa Bisaya. Grabe ang liwanag dito, parang abroad. Sa amin ang dilim-dilim na paggabi, alitap-tap na lang makikita at mga bituin. Dito, pang, ang daing ilaw, bongga mo. Ako na may manghang-manghang ganyan eh. Kandadungaw ako, labas na labas ang mukha ko doon sa bintana ng bus. Diyos ko, pagdating ko ng pupuntahan namin, ang mukha ko, puro uling. May mga alikabok, yung ano, yung dumi ng ibinuga ng mga sasakyan. Tapos yung ilong ko ang itim. Ang itim-itim mga ate at kuya. Yung may itim dito. Yan, yung mga ibinuga ng tambutso na yan. Polusyon nga. Hindi ako, wala pang 2 weeks, puro tagyawat na ako. Kaya ikaw, Smugs, sa pagpapatwitams mo, hindi mo inalintana ang alikabok, ang polusyon, ang usok, ang dumi. Makapagpatwitams ka lang. Oh, over the next, ginawa niyang mistulang hairdryer ang hangin sa labas. Syempre, humanga kami dahil cowboy ang dating niya. Yun na nga, nagpapa-impress na ako, madali ako pakisamahan, simple lang akong tao, hindi ako elite, hindi ako alta, ako ay magiging kajamin niyo ako sa inuman, mabiro akong tao, madali ako, di ba? Hindi ako seryoso masyado, go, close tayo. Over the next 6 years, I discovered the truth ng drama ni Lisa As Marcos. Atik-atik lang pala para bumilib kami sa kanya. Nagpapa-impress. Hindi kaya yung pangaagaw niya ng alak ay, alam naman niya kasi may camera eh. Hindi kaya parang diversionary tactics lang din yan. Okay, napag-uusapan na naman siya, no? Yung ganyang drama nila. Caught on cam, alam na naman yan, naglalakad sila, may, di ba, may vlogger naman kasi at nire-record naman ng Presidential Communications Office ang mga events ng Kamangyang. May photographer, may videographer, yung naglalakad sila papasok, di ba? Aware naman si Smog sa kinukunan. So, yung pang-aagaw niya ng alak, alam niya makukunan din sa video. At yun ay pagpapakit. Siguro parang hindi mapag-usapan yung pulvoron, yung kidnapping issue, mga sikreto ni Smugs, di ba? Kaya ginawa niya yung drama. At successful. Yan yung pinag-uusapan ngayon. Nababati ko siya, may iba namang nagtatanggol. Yun nga lang, napilitan siya mag-release ng statement kasi nga, kabalahuraan yung ginawa niya. Hindi kabibuhan. Tama ba, Matat Kuya? O, atik-atik lang pala para bumili daw yun sa kanya. Kasi parang sabik nga to sa atensyon. Yun yung bagong Pilipinas nilang video, shinare ni Miss Marlica yun eh. Imbes na seryoso siyang 'di ba, kumanta or tumayo pa habang kinakanta yung bagong Pilipinas hymn na yun, si Smugs ay kending-kending na hanapin ko yung video. Oh. Well, one can say this is all part of her despised budol scheme. Mag-ingat, sabi niya. Nambubudol si Smugs sa kanyang pinagkikilos. Nga lang at nagba-backfire. Is that right? Bumabalik sa kanya yung mga kadramahan niya at magpapatweetabs niya na yung, alam niyo si Taning parang ganyan eh. Sandali, hanapin ko lang yung video ha. Nasa Boldia kaya siguro yun. Si Taning at saka si Smugs magkaugali. Pero hindi naman si Taning elite. Si Taning mga ate at kuya, mahilig magbiro, minsan nakakatawa yung biro niya, but mostly hindi naman nakakaaliw. Ganyan si Taning, di ba? Mahilig siyang mag-joke-joke, pero wala namang funny bone si Taning. So, ay, hinahanap ko kasi yung picture ni Matat Kuya, ni yung nagkikending si Smugs. Asa na yung waiter ko? Si Keso. My God. Hinahanap yung picture. Oh my God. Ayun! Tinutugtog yung kanilang hymn. Si Smugs ay kumikending-kending. Kumikending, akala mo na may baget
Masayang masayang inanitan. Masayang masaya. Dancer talaga ang dali na po. So ito palang si Smugs ay atik-atik lang. So, nagpapa-cute, nagpapa-tweetums. Gusto niyang relatable siya, is that right? Gusto niyang hindi siya tingnan as, kasi alta talaga siya eh, no? Alta ang ugali. So, gusto niyang ipakita na ano siya, mabiro, masayahin, cool, chill, very New York. Naaaliw ba kayo sa kanya? At saka siguro kung nagpapa-cute siya noong kina Attorney Glenn by making wagay wear hair, mindless of the danger, I'm gonna dry my hair, I'm so, ano talaga, I'm so simple, hindi ako nagbo-blower ng hair. Ano na natin, i-harness na natin tong libreng hangin. Gawain kasi namin yung mga ate at kuya, di ba? Lalo na nag-aaral, nung nag-aaral tayo, na papasok kayo ng school at, teka muna, libre na ang dryer sa jeep, pwede na ito pagdating ng school, tuyo na ang hair. Feeling ni Smugs ganun din siya, no? Na simpleng babae, simpleng talande, simpleng hitad. Tama ba mga ate at kuya? Paki-comment nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo. Well, dito nga nagtatapos ang bidyong ito. Kayo naman po ang aking tatanungin mga kabayan. Ano naman po ang inyong mga reaksyon sa balitang ito? Ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga samot-saming reaksyon at komento. Lagi niyo pong tatandaan na bilang isang mamamayan ng bansang Pilipinas at bilang isang butante at bilang isang matapat na mamamayan na nagbabayad ng buwis dito sa bansang ito ay kailangan din natin magsalita at mag-react. Huwag kakalimutan, do not let your thoughts left unspoken. As citizen of this country, your thoughts matters. Muli po, kung bago ka pa lamang sa aking channel, huwag kakalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell upang laging maging updated sa mga bago at nagbabagang mga balita. Huwag din kakalimutang mag-iwan ng like at i-share ang video ito upang ang inyong pamilya, kaibigan at kakilala ay maging aware din sila sa kung anong nangyayari sa ating pinakamamahal na bansang Pilipinas.